Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Jesus. Po, Lord. Tawarin mo po, Lord Jesus, sa aking mga kasalanan, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, linisin po ang aking puso, isipan, Lord God. Gawin mo kung karapat-dapat, Lord, ang kabahagi ng iyong salita, Lord God. Ayos mo, anong bang mga negatibo, Lord, sa aking mga isip, Lord, kung ito man ay rebuke, ang iyong salita, Lord God, maging kayaya po ito sa aming pandinig, Lord God. Maraming salamat, Lord. Hallelujah. Let your will be done sa buhay ko, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang Diyos na nakakaalam sa amin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Linisin mo po kami. Ano naman karumihan, Lord God, ang gawa ng away, Lord, distraction man sa oras na ito, Lord God. Wala po, Lord God, sa oras na ito. Sa iyo ang pinakamataas. Hallelujah, ang gawain ito, Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, power, authority, Lord God, ang iyong ipagkalob sa akin. Hallelujah, sa oras na ito, Lord Jesus, na lahat po kami na makakarinig, Lord. Hindi po kami masaktan, bagkos kami po ay magsisi sa aming mga pagkakamali. O Lord God, hallelujah. Dalagon ka sa tapusan, Lord Jesus. Hallelujah, Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you so much po, ating advisor, Sister Ruth Comendador. Praise God. Salamat po, Ate Ruth, sa napaka-powerful na mensahe ng ating prayer. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Kung meron na po tayong pastor, no? Pastor Jimuel. Hallelujah. Hindi po ako haniti magdala sa salita ng Diyos. But sa oras na ito, gagamitin lamang po niya ako, mga kapatid, na maging daluyan ng pagpapala. No? Sabi ng kasama ko ba, hinaan ko daw yung boses ko. Pero magsabi kayo, mga kapatid, kung sobrang hina na, hindi ninyo maririnig basta ako tagbaw na jud kog pugong-pugong ano kay kung murag ko kuan na ni ba di gid mapugngan baya usahay musutoy ra ni akong tingog, mga kapatid, akala ko mahina pa pero di ay ning sutoy na siya pinakalit na. Hallelujah. Kamusta kamusta ang mga puso natin diyan, tumitibok pa ba? Siyempre, Sister Jeannie, nandito pa nga tayo sa devotional. Tumitibok siyempre, no, ayan. Hindi na kailangan itanong. Kumusta kayo, mga kapatid, sa Pilipinas? Kumusta po ang ating weather diyan, 'no? Kung nabalitaan po natin na mayroon pong malakas na, tinatawag, mga kapatid, na bagyo na darating. Siguro bukas daw maglandfall daw, mga kapatid. But hallelujah, mga kapatid, 'no? Ang Panginoon po ay greater than any storm sa buhay. Gano'n din po, mga kapatid. Kaya 'wag po tayong matakot. Hallelujah, dahil may Diyos po tayo, 'no? Gaano man kalakas yang bagyo na 'yan, mas malakas ang ating Diyos. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah, recap po tayo, 'no, ang ating topic kahapon, mga kapatid. Napakasarap kasi itong bulay-bulayan talaga ang kabanalan. Dahil isa po ako ngayon, 'no, kahapon nire-replay ko po siya dahil naka-YouTube po tayo, 'no. Hallelujah. Napakasarap po pakinggan ang kabanalan, mga kapatid, na kung tayo pala ay mga anak na ng Diyos, nandoon na tayo, namuhay tayo ng may kabanalan, 'no. May dalawang tinutukoy doon sa ating topic kahapon, kabanalan ng Diyos and kabanalan ng tao, mga kapatid, 'no? Hallelujah. At ngayon naman, mga kapatid, dito po tayo sa ating pangalawa, 'no? Part 2 po ito, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, kaya nga, mga kapatid ko, ipinamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katapatan pagsamba. Unang bahagi, mga kapatid, dito po isulat ni Apostol Paul sa taga-Roma na din po para sa atin ngayon na mananampalataya, mga kapatid, no? Ano nga ba ang tinatawag, mga kapatid, na ipinamanhik ni Apostol Paul na alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay? Anong ibig sabihin na katawang haing buhay, mga kapatid? Banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katapatan pagsamba. Siguro napaisip na tayo ngayon, literal na lagi ko naman yang naririnig na word of God, 'no? Patuloy tayong makikinig sa oras na ito. Nawa mawala yung antok natin. Kung kayo man ay nasa higaan na sa taga Pilipinas, kung kayo man ay siguro yung taga Middle East, mga kapatid, ganitong oras ay nagluluto, praise God, hallelujah, at pakinggan lang po natin, mga kapatid, 'no, hallelujah. Unang bahagi dito po natin makukuha, mga kapatid, ang kaayusan sa sarili or modesty, mga kapatid. Ang kabanalan, mga kapatid, ay panglabas na kapahayagan, outward manifestation.
Hallelujah. Kung banal tayo sa ating loob, lalabas po 'yan mga kapatid 'no. Hallelujah, praise God. Ang kabanalan ay mula sa kalooban ng tao ay nagkaroon ng panglabas 'no. Kung banal yung nasa loob natin, lalabas din mga kapatid 'no. May kapahayagan, ito ay nagdulot ng pagbabago sa puso at isip. Bakit sabi nga ni Apostol Paul mga kapatid na, "Ipinamanhik ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal at kaya-aya na siya ninyong katapatan pagsamba." Ibig sabihin dito mga kapatid 'no, na tayo po'y humarap sa ating Panginoon nagpapalabas tayo na nagdudulot po ng pagbabago ng ating puso at isipan 'no. Karaniwan sa mga bagay na ginagawa sa ginagamit ng tao ang katawan, 'di ba? Ito po'y ating katawan ay may kaugnayan sa pagsamba ng Diyos or Diyos-Diyusan dahil kung bakit ito ay itinatawag na bawal upang maiwasan ang kasanayan nito at pagsamba ng Diyos-Diyos. Ano nga ba bakit nasasabi mga kapatid na ang ating katawan ay may kaugnayan sa pagsamba ng Diyos-Diyusan? 'No? Bakit kaya nasabi ko mga kapatid or nasabi natin ngayon or narinig natin ngayon, bakit kasali yung katawan ko? Dahil kung bakit ito tinatawag na bawal upang maiwasan ang kasanayan nito at pagsamba sa Diyos-Diyusan. Amen. Ang kaayusan sa sarili hindi po bawal mga kapatid. Pero sabi ni Apostol Paul mga kapatid, na kaya nga mga kapatid kung ipinamanhik ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong sarili or ang inyong katawan na haing buhay, buhay banal na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katapatang pagsamba mga kapatid. Ang kasulukuyan, praise God mga kapatid, ang kaayusan sa sarili or bahagi ng panglabas, kapahayagan ng kabanalan mula sa kalooban sa isang tao. Ang pagiging maayos sa sarili ay resulta lamang sa pagbabago ng puso at isipan ng isang tao. According sa ating nabasa na key verse mga kapatid. Bilang isa na tayo kay Kristo, isang anak ng Diyos, kinakailangan din talaga natin mga kapatid na hallelujah ay may kaayusan tayo sa ating sarili. Panlabas na kapahayagan sa kabanalan at sa bawat araw sapagkat siya ang madalas na nakikipagpaniid sa atin mga kapatid. Halimbawa, halimbawa na lamang mga kapatid, ang isang taon harap sa isang hari o pangulo, 'di ba, sa bansa. Siya ay mag-ayos, 'di ba? Siya ay mag-ayos sa kanyang sarili upang maging kaaya-aya or presentable mga kapatid sa pagiging hari, no, pangulo or bansa, gaano man siya gaano pa man mga kapatid, praise God, isang Kristiyano, nakakahiya din po na pupunta tayo sa church na hindi tayo nagbihis 'no, nakapag-spaghetti tayo, hallelujah, nakapagdamit tayo ng, marumi mga kapatid. Hindi kaaya-aya sa paningin pa lang ng mga tao, papunta kaya 'to palengke or sa trabaho, hallelujah. Kaya mayroon pong salita ng Diyos na pumunta tayo sa church, 'di ba tinatawag mo representable o presentable po tayo mga kapatid. Dahil, hallelujah, gaano pa kaya ang Christian, 'no, kung tayo'y makapunta ng school, pumunta tayo ng, tinatawag mga kapatid, for example na lang example po muna tayo mga kapatid. Hallelujah, sino ba dito na pumunta ng, yung may kasal mga kapatid, 'di ba? Presentable talaga tayo, naka-gown, yung iba talagang 'no, praise God. How about sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, 'no? Gaano pa kaya ang isang Kristiyano na laging humaharap sa ah, pakikipag usap sa ating Panginoon o pumunta tayo sa church mga kapatid, 'no? Panginoon ng Panginoon, hallelujah. Siya ang Diyos, hindi siya siya ang may-ari, kumbaga siya ang pinakahari kung meron man tayong kilalang hari. Mga kapatid, ang Diyos ang mas hari mga kapatid sa ating lahat. Praise God. Kaya kailangan nating iharap natin ang ating mga sarili kung meron pa tayong mga, hindi kaya-aya nga mga nagawa mga kapatid, humingi muna tayo ng tawad sa Diyos.
humingi tayo ng tawad sa mga taong nasaktan natin, hallelujah, para mas maganda or ang dumadaloy mga kapatid, napakasarap, 'no? Sabi nga doon mga kapatid, Pahayag chapter 19 verse 16, ang sabi doon, "At siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at ang kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon." Ibig sabihin, ang ating Diyos mga kapatid ay hari. Hallelujah, siya ang Diyos na hindi nagbabago. Kailangan ang isuot natin. Hallelujah, hindi lang panglabas mga kapatid, isuot din natin mga kapatid na hallelujah, tayo ay Kristiyano mga kapatid. Kailangan na tayo'y humarap sa Panginoon, hindi pala kailangan natin na kailangan mga ribiti-ribiti mga kapatid. Amen? Number 2 mga kapatid, ang pananamit. Ito naman appearal or pananamit sa isang tao. Hallelujah. Literal na nangyayari ngayon sa mundo mga kapatid, maihap na lang ang mga nagsuot ng kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Kasi kung ang iba ngayon mga kapatid nakasuot ng mga mga sabi nila, boring naman yan. Oy, parang parang dati pa yan siya na ganyan, parang ang 'di ba? Hindi po maganda ang ating naririnig mga kapatid. Dito tayo sa appearal mga kapatid, panamit nga na ayon sa kasarian. Amen. Kailangan talaga tayong manamit ayon sa ating kasarian. Kung ikaw naman ay lalaki, manamit ka ayon sa kasarian mong panglalaki. Hindi ka pwedeng manamit mga kapatid ng panglalaki. Praise God. Ang lalaki naman hindi din pwedeng mag-dress mga kapatid, 'di ba? Pangit tingnan. Hallelujah. Kaya isa po ito mga kapatid na iharap natin ang ating sarili sa ating Panginoon na haing buhay. Kumbaga mga kapatid, kaaya-aya sa ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Kaya manamit na ayon sa kasarian sapagkat ang pananamit ng hindi naaayon sa kasarian ay karumaldumal sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, napakasakit mga kapatid na kung ikaw ay pumunta sa church is nakapantalon ka mga kapatid na isang lalaki or babae ka pala. Hallelujah, at din maganda na ang lalaki at nakasayal. Amen? Hallelujah, ito po'y tinatawag mga kapatid na appearal. Praise God. Hallelujah. Deuteronomy chapter 22 verse 5 mga kapatid, ang sabi dito, hallelujah. Deuteronomy chapter 22 verse 5, ang sabi niya dito mga kapatid, okay, sabi dito, ang babae ay huwag manamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Bilang mga Kristiyano, karumaldumal pala ang pagsuot ng hindi para sa'yo. Kung kasarian mo ay babae, babae ka rin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Ito na naman mga kapatid. Number 2, panamit o appearal. Number 3, pagpaganda or makeup at mga alahas. Adornment mga kapatid. Number 2, adornment. 2 Timothy chapter 2 verse 9, iwasan ang paglagay ng mga cosmetic na mga pagpaganda. At iwasan din naman ang pagsuot ng mga alahas na maaring maging dahilan ng pagtaas ng kapalaluan or pride. Hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid, hindi naman bawal bumili ng tinatawag na lahas mga kapatid, pero wag mong suotin. Bakit? Ikaw yung dahilan na makasala yung mga tao ba? Dahil minsan 'di ba marami po ngayon na nakuha yung mga tinatawag na mga alahas. Minsan naputulan ng kamay dahil sa alahas. Parang tayo yung naging ano ba, hallelujah. Hindi naman masama 'no, kung magbili tayo tapos itago natin, maging business, i-business natin 'yan mga kapatid. Pero sabi dito mga kapatid, ang pagpaganda ay maganda din. Pero hindi po ibig sabihin na kung wala tayong makeup ay hindi na tayo kaya-aya sa Panginoon. Ang tinatawag dito, iwasan ang paglagay, iwasan ang mga cosmetic na pangpaganda. Tinatawag dito adornment mga alahas, mga makeup, ano pa diyan mga kapatid, yung mga tinatawag na, siguro tayo dito parang hindi ko na, tayo wala na tayo nito, normal na lang yung mukha natin mga kapatid. Dati yung ating kilay mga kapatid, talagang pinataas-taas sa mga tino, araw-araw binunutan natin, bunot mga kapatid, hallelujah, may kilala ako niyan mga kapatid 'no, na
halos nawala na, naubos na yung kilay mga kapatid, tapos nilagyan ng mga pinta mga kapatid, diging napurma din naman na kilay. Sino ba ditong mahilig magbunot mga kapatid, araw-arawin bunot, pagka kinabukasan meron na naman bunot na naman mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Ito po ay tinatawag mga kapatid na 'wag nating, sabi dito mga kapatid, iwasan 'no, iwasan natin yung pagpaganda, hallelujah, praise God. Isa din ako nito mga kapatid dati 'no, pero hindi man ako na hanggang ngayon binago man tayo ni Lord kaya tayo na din ang maging ilaw na, hindi pala gano'n ang pagpaganda, hallelujah. Sabi dito mga kapatid, iwasan ang pagpalagay ng cosmetic na paganda at iwasan din naman ang pagsuot ng mga alahas na maaaring maging dahilan ng pagtaas ng kapalaluan or pride. Praise God. Hallelujah. Dito talaga sa atin, KSA, mga kapatid, yung mga amo natin dito ay talagang pabunggahay talaga yan sila mga kapatid 'no, hallelujah. Kaya tayo man ay, pinapangunahan ng ating Panginoon na hindi pala kailangan natin na, gano'n pala ang pagharap ng ating Panginoon o pagharap natin sa ating Panginoon, hallelujah. Sabi nga sa Ezekiel chapter 7 mga kapatid, Ezekiel chapter 7, okay, punta po tayo mga kapatid sa Ezekiel chapter 7 verse, 20, ang sabi niya dito mga kapatid, tungkol sa ganda ng kanyang gayak, inilagay niya sa kamahalaan o kamahalan. Ngunit kanilang ginagawang mga larawan ang kanilang mga kasuklam-suklam at karumaldumal na mga bagay, kaya't ginawa ko sa kanila ay parang maruming bagay. Ano nga daw, ulitin ko nga mga kapatid, hallelujah. Ang tawag dito mga kapatid, kahalintulad sa pagkahulog ni Satanas sa kapalaluan or pride. Hallelujah. Siyempre, ikaw ngayon mga kapatid na nakarinig ngayon, sa piling mo ba, maganda ka na doon na mayroon ka ng malaking hikaw mga kapatid? Hallelujah. Hindi po ako nag-ano ha, pero ito po ay verse natin na mabasa natin. Di ba nagkaroon tayo na, tatingin natin sa ating sarili mga kapatid, napakaano ko, mayaman ako ngayon, 'di ba? Hallelujah. Kaya ayaw ng Diyos na maging pride tayo, hallelujah, sa ating mga suot lang, panlabas mga kapatid. Kaya sabi dito sa Ezekiel chapter 7 verse 19 mga kapatid, hallelujah. Ezekiel chapter 7 verse 20, Ezekiel chapter 7 verse 20, hallelujah, tungkol sa ganda ng kanyang gayak, inilagay niya sa kamahalan. Ngunit kanilang ginagawang mga larawan ang kanilang mga kasuklam-suklam at karumaldumal na mga bagay, kaya't ginagawa ko sa kanila na parang maruming bagay. Tinatawag sa ating Panginoon na maruruming bagay mga kapatid. Hallelujah. Kaya tayo 'no, 'pag makakita tayo, pasensya na kung may baguhan dito at nag-ano lang po tayo ngayon sa ating Word of God mga kapatid. Kung may baguhan man dito, puwede niyo rin po akong i-PM 'no, pero parang wala naman siguro. Okay, siguro na daanan na din sa iba ito mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito mga kapatid, makikita po natin dito na ang paglilingkod pala sa ating Panginoon, kung binabago na tayo, hindi na tayo nagmi-makeup, hindi na tayo lipstick mga kapatid. Tingnan niyo lang nagli-lipstick kayo mga kapatid na makakita tayo ba parang dati parang gusto natin mga kapatid 'no, gusto natin kasi parang presentable tingnan 'di ba mga kapatid. Pero mali pala yun kasi tumitingin kasi tayo sa makamundo mga kapatid 'di ba? Titingnan mo ang makamundo parang ang ano nila, pero 'pag tayo mga kapatid para tayong iri nga gibidli. At, pula kay tag lips mga kapatid, atong kilay letter C talaga mga kapatid. Tapos yung buhok natin mga kapatid, tinatawag nga brown 'no, brown ba. Mura tag kanang Amerikano nga hilaw mga kapatid, dati yon. Pero ngayon na hallelujah, binabago tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, ang paglagay ng cosmetic na nagpapaganda ay maaaring magdala sa kababaihan at kalalakihan sa kapalaluan. At paggamit nito ay ng kababaihan ay nagdudulot ng pagnanasa sa kalalakihan. Sa to pa mga kapatid, sa ating pagmi-makeup mga kapatid, ay nagdudulot tayo na magkakasala si pastor, magkakasala si sister or si brother mga kapatid, amen. Hallelujah, dahil sa atin. Tayo yung dahilan mga kapatid, kaya iniiwasan natin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid,
sapagkat ang mag-makeup na inaalagay sa mukha ay ginagamit ng mga babae na sa mga buhay, aliwin or sa mga lalaki upang aliwin nila ang mga lalaki, upang mangakit ng kalakihan. Hala, napaka-ano pala mga kapatid 'no, masakit ang salita ng ating Panginoon. Kung dati tayo gano'n tayo mamuhay mga kapatid. Hallelujah. Ano nga ba daw ang purpose, bakit tayo nagme-makeup? Hindi para ano mga kapatid, kundi para tinatawag dito, para akitin ang kalakihan. Kaya pala, sorry Lord kung gano'n ako dati, but thank you Lord dahil binago tayo mga kapatid. Hallelujah. Hindi pala maganda talaga yung pagme-makeup mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya hindi pala tayo, tinatawag na losyang. Amen? Sinusunod lang po natin ang tungkulin natin mga kapatid bilang Kristiyano. Hallelujah. Hindi pala tayo lugi. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na ngayon pa lamang ay tayo'y naturuan mga kapatid. Isa akong naturuan, tayong lahat nga nandito. Sabi sa Ezekiel chapter 28 verse 13, sabi dito mga kapatid, ikaw na nasa Eden na halaman ng Diyos, ang lahat ng mga ngalagay na bato na iyong nakasuutan, ang sardiyo. Hallelujah. Ito po mga kapatid, ano, una lang 'no, kasi mahaba pa kasi. Sa buhay ng ni Edan at ni Eva mga kapatid, nung nakasuot sila, nakatapis lang sila mga kapatid, ang Panginoon mismo 'no, ang Panginoon mismo mga kapatid naggawa ng suot. Amen? Para yun po ang maging pattern natin, hallelujah, sa panahon ngayon. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo din, ito yung pattern na dapat nating suotin. Huwag tayong mahiya mga kapatid. Dati mahiya din talaga ako pagdating sa mga pantalon, sa mga tinatawag mga kapatid na ano, mahiya ako mga kapatid, magsayal ako, sabi ko sa mama ko, para man akong manang nito. Pero nung naunawaan ko po ito mga kapatid, madali na lang po talaga siya. Amen? Hallelujah. Kung iniisip ng babae o lalaki na siya hindi mukhang buhay, ay maglalagay siya nito. Sabi ba, parang parang makikita talaga ako na napakaganda ko kaya naglalagay ng mga makeup mga kapatid. Amen? Sa pag-alahas na naman, ang pagsuot ng alahas ay maaring nagdudulot ng kapahamakan sa buhay ng tao, sapagkat ito'y mainit sa mata ng masamang loob. Ibig sabihin, ikaw ang dahilan bakit ka gi-hold up dahil sa suot mong alahas. Lalo na ngayon mga kapatid, praise God. Tayo lang din ang naging dahilan mga kapatid, kaya 'pag tayo pala ay wala na problema 'no. Nung umuwi ako mahilig lang talaga ako sa relo, yun lang. Sabi ng amo ko, "Bakit wala kang hikaw, wala kang ganitong kuwenta?" Sabi ko, "Hindi na maganda yan madam, baka ano pang mangyari sa akin sa airport." 'Di ba? Hallelujah! Tayo, dati 'pag umuwi tayo, suot lahat mga kapatid hanggang siko mga kapatid. Sino ba dito pero wala yan dito mga kapatid. May kilala po ako niyan mga kapatid. Praise God, para tingnan ba na talagang maraming pera. Pero ang sabi dito mga kapatid, ang pagsusuot ng alahas ay maaring nagdudulot ng kapahamakan sa inyong buhay. Sapagkat ito po'y mainit sa mata ng masamang loob or masamang tao. Dito naman tayo sa number 4 mga kapatid. Yung number 3 po ay makeup o pagpaganda and adornment. Yun po ang alahas mga kapatid. Number 2, yung pong apparel. And number 3 or number 4 mga kapatid, ang mga tato. Ang tattoo mga kapatid, iwasan ang paglagay ng mga tattoo o anumang marka sa katawan na siyang simbolo ng pagsamba ng patay bilang Diyos-Diyos. Saan po ito mababasa mga kapatid? Sundan niyo po ako. Punta po tayo mga kapatid sa Leviticus chapter 19. Hallelujah. Praise God. Punta po tayo sa Leviticus mga kapatid. Tingnan po natin kung tunay ba at totoo bang bawal ang pagtato mga kapatid. Kung kayo man ay may mga tato na, hallelujah, ay isa lang po itong paalala sa atin na hindi pala ay maganda ang isang taong may tato mga kapatid. Amen? Hallelujah. Punta po tayo sa Leviticus mga kapatid. Praise God. Kung marinig pa ninyo ako mga kapatid ha, magsabi lang talaga kayo, baka nagsalita ako dito, wala na pala ako. Praise God. Sabi dito mga kapatid, Leviticus, hallelujah, punta tayo sa Leviticus. Hallelujah. Okay, Leviticus chapter, okay, Leviticus chapter 19, verse 28, ang sabi dito mga kapatid, huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman
dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman na ayon na anumang tanda, ako ang Panginoon. Hallelujah! Pinagbawal po ng mga anak ng Diyos ang mga tattoo, mga kapatid. Praise God! Maliban na lang kung tayo dati ay may tattoo na, hallelujah, yung asawa ko mga kapatid, dahil may tattoo yun siya, sinusunog niya yun, no? Sinusunog niya yun nung nabaptize siya, mga kapatid. Nung nasapaan niya, mga kapatid, sinusunog niya, na kaya niya sunugin kasi talagang stricto pagdating doon sa holiness, doon sa kay Pastor o Jesus Apilo, hallelujah, yun po ang aming mentor talaga. Sinusunog niya yang paa, mga kapatid, napakasakit yun. Pero praise God, 'no, sinusunog niya kasi narinig niya ito na hindi pala maganda yung mga tattoo, mga kapatid. Kaya sa atin ngayon, isa din 'tong paalala, mga kapatid, dahil isa po itong Diyos-Diyosan. Amen? Amen po ba, mga kapatid, narinig ako? Okay. Okay, thank you. Thank you po. Sige, dito na naman po tayo, mga kapatid. Yun po ang tattoo, 'no, na ito po pala ay tattoo ay Diyos-Diyusan. Number 5, mga kapatid, ang buhok. Dito na naman po tayo sa buhok, mga kapatid. Ang pagpakalbo. Minsan, iba't iba pong pagpakalbo dahil may sakit siya. Dito po tayo, mga kapatid. Ito ay isang uri, mga kapatid. Dito po, number 1, semikalbo o yung manipis lang na buhok o sobrang iksi ng buhok, ito ay walang anuman kung siya man ay lalaki. Natural na kalbo, natural na pagkakalbo ay walang anuman sa kalakihan man ito po. At ang sakit na pagkakalbo ay alopecia. Ito ay pagkakaroon ng tinatawag na hormonal imbalance. Ito ay walang anuman sa Panginoon. Ito naman, mga kapatid, pagpakalbo para sa kagalingan ng sugat. O okay lang 'yan, mga kapatid, kung talagang mayroon kang, gaya ng kitong, tawag dito, kapatid, galis o pagkaroon ng maraming kuto at iba pang mga sugat sa ulo, ang pagpakalbong ito ay walang anuman. Ito ay tinatawag na pansyonal or sa kalakihan or sa kababahian. Ito po, mga kapatid, ha, pwede na pong kalbuhon kung kung kayo ay merong mga kitong sa ulo, no? Wala po yang anuman, mga kapatid. Sinasadyang pagpakinis ng ulo o pag-ahit hanggang kumikinis ang ulo, ito ay pinagbawal ng Diyos sapagkat ito po'y uri ng pagsamba ng Diyos-Diyosan. Iwasan ang pagkakalbo, pinapakintab ng ulo, ito ay simbolo ng pagsamba ng mga patay bilang Diyos-Diyosan. Basahin po natin, mga kapatid, Deuteronomy, hallelujah. Punta po tayo muna sa Deuteronomy, mga kapatid. Hallelujah. Basahin po natin ang Deuteronomy chapter 14. Hallelujah. Chapter 14, mga kapatid, verse 1, ang sabi dito, kayo'y mga anak ng Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong mga kukudlit ni magpapakalbo sa pagitan ng inyong mga mata ng dahil sa patay. O, huwag daw tayong magpakalbo, mga kapatid, sa atin ito. Ang mga patay bilang Diyos-Diyusan. Sabi dito, ang mga katagang para sa patay ay tumutukoy sa pagsamba ng Diyos-Diyos o mga taong namatay na ginagawang Diyos-Diyosan. Kung nais man na magkalbo ay mas mainam na gawing semikalbo o yung may manipis na buhok lang sa kalakihan. O, sa kalakihan po ito, mga kapatid. Ito naman, mga kapatid, kalawang bahagi pagdating sa buhok. Mga gawaing sa bahay. Dito po, mga kapatid, dito pa pala tayo, mga kapatid, sa pagdating sa buhok, hallelujah, ay hindi po natin kailangan na putulin yung buhok natin. Kung sa mga kababayan man, wala man tayong tinatawag, mga kapatid, na kitong, wala man tayong mga tinatawag, mga kapatid, ano pang mga meron, hindi po, wala po tayong pakialaman natin ang ating mga buhok. Dahil ito po ay glory po sa ating Panginoon. Mababasa po natin sa 2 Corinthians. Siguro lagi na yang binalik-balik, mga kapatid, no? Wag di ko na babasahin, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya hindi pala sa atin na putulan natin ang buhok natin kasi parang kailangan hayaan natin na yung buhok natin, mga kapatid, is mataas, no? Napakaganda sa mga babae.
Pero sa mga lalaki, hindi po sila dapat magpataas ng buhok mga kapatid, kasi hindi po maganda tingnan, 'di ba? Tingnan mo parang bayot, 'di ba? Hallelujah. Tayo lang po yung mga babae about po sa buhok mga kapatid. Sa sunod mga kapatid, ang gawin sa buhay or anuman ang tinatawag dito mga kapatid pagdating sa mga gawain sa buhay. Mga gawain sa buhay. Ang mga gawain sa buhay ay umuugnay sa kabanalan at hindi kabanalan ang mga gawain na ayon sa kalooban ng Diyos ay umuugnay sa pamumuhay bilang may kabanalan. Dito mga kapatid, dalawa po ito ha, ang gawain sa buhay ay umuugnay sa kabanalan at hindi kabanalan. Ano nga ba ang kabanalan at hindi kabanalan? Ang gawain ayon sa kalooban sa Diyos ay umuugnay sa pamumuhay bilang may kabanalan. At ang gawaing taliwas sa kalooban ng Diyos ay pamuhay na walang kabanalan o hindi kabanalan sapagkat ang kabanalan ay dapat ipamumuhay sa lahat ng paraan. Hallelujah! Sa gawain pala ng isang buhay ng tao mga kapatid, dalawa po, no? Merong tinatawag na may kabanalan, meron din pong hindi kabanalan. Amen? Bali dalawa po eh. Tayo, 'di ba? Tayo meron pong pwede natin gawin na may kabanalan sa buhay natin. Hallelujah na meron din pong pwede tayong walang kabanalan. Yung ginagawa natin na hallelujah pag-aahit natin sa mga babae mga kapatid, yung ginagawa nating ano, hindi po 'yan kabanalan. Pero meron pong kabanalan na dapat nating sundin, no? Hallelujah. Sabi dito sa 2 Peter o 1 Peter tayo mga kapatid. 1 Peter chapter 1 verse 15. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumatawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ano nga ba yung sa lahat ng paraan ng pamumuhay mga kapatid na dapat tayong magpakabanal? Yun na po ang ating na leksyon kanina. Dito na po tayo mga kapatid yung iwasan yung pagsuot ng maraming mga ano para din hindi tayo maging dahilan na magkakasala ang ating ka-brothers and ka-sisters mga kapatid. Dito naman tayo mga kapatid, dito na naman po tayo sa number 2, kalawang bahagi na po tayo sa number 1, mga gawain sa buhay, may kabanalan at may hindi kabanalan. Sa number 2 mga kapatid, mga gawain ng mga magsamba ng Diyos-Diyusan. Ito po mga kapatid, pollution of idol, mga gawa. Basahin po natin mga kapatid bago ko po isalaysay ito. Hallelujah. Acts chapter 15 verse. Okay, basahin po natin 19 to 20. Hallelujah. 16, Acts 15 mga kapatid. Hallelujah. Basahin po natin 19 to 20 dahil dito ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong mga hintil ay nangagbalik-balik loob sa Diyos or ay nangagbalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsisilayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. Praise God. Ito po mga kapatid, bilang po tayo ay mga anak ng Diyos, hallelujah, ito po'y pagsamba ng Diyos-Diyos, ang gawain ng pagsamba ng Diyos-Diyos, ito po'y mga idolatries. Ang paggawa ng laman ayon sa aklat ng, dito po malalaman natin ang gawa ng mga tinatawag ng laman. Hallelujah. Okay, basahin po natin Galatians chapter 5, mga kapatid, 19. Literal po talaga itong mabasa natin mga kapatid. Sabi dito, hayagan po dito mga kapatid, ang gawa ng pagsamba ng Diyos-Diyusan mga kapatid, mga idolatries. Sabi dito mga kapatid, Galatians chapter 5 verse 19 to 21 mga kapatid, ang hayag, or dito po, at hayag sa mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan. 20, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, mga pagtatanim, o pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, amen, mga pagkampi-kampi, mga pagkabaha-bahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanahilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa bagay na ito ay aking paunang ipaalala sa inyo tulad ng aking pagpaalala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana sa kaharian ng Diyos.
Amen. Malinaw mga kapatid na talagang dito pa lang malinaw na ipinapaliwanag sa ating Panginoon, hallelujah, ang gawaing pagsamba ng Diyos-Diyosan mga kapatid. Praise God, hallelujah. Ano ang kaalayawan na tinutukoy dito sa Galatians chapter 5, verse 21? Paglalasing, nag-iinom mga kapatid, paninigarilyo, mga iba't ibang uri ng droga, pagsusugal, pakikipagtalik sa hindi asawa, hindi kasal, pakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae o pagkipagtalik sa mga hayop sapagkat ang mga ito ay uri ng pagsamba ng Diyos-Diyos. Amen? Hallelujah. Exodus chapter 32 verse 23 mga kapatid, King James Version tayo. Hallelujah. Puntahan muna natin at kunting basahin natin mga kapatid kung tunay at totoo ba to ang ating nabasa ngayon. Hallelujah! Semi Bible study po tayo mga kapatid, pero hindi kung magtanong kayo, nandito naman po ang ating Sister Ruth, no? Kasi pupunta din ako mamaya doon sa ating kitchen. Ayan, magluluto pa kasi ako, no? Hallelujah! Sabi dito mga kapatid, nandiyan naman si Ate Ruth, alam to ni Ate Ruth, ha? Ate Ruth, diyan ka naman, ha? Hallelujah! Exodus 32 mga kapatid, verse 23 ang sabi dito, hallelujah! Sapagkat kanilang sinasabi sa akin, igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin. Sapagkat tungkol sa Moises na ito ay lalaking nagsampa sa amin mula sa lupain ng Egypto, ay hindi naman na malalaman kung anong mangyari sa kanya. 'Di ba si Moises napunta siya sa ano mga kapatid, nung kinuha niya sa bundok ng Sinai, kinuha niya yung 10 commandment doon, 40 days po si Moises doon. Ang ginagawa po sa mga Israelita ay gumagawa po sila ng Diyos-Diyos upang ilang at sambahin mga kapatid. Pero yon hindi pinagkalugdan ng ating Panginoon. Hallelujah! Yun po mga kapatid, no? Mababasa po natin ang whole chapter dyan, mga kapatid. Kayo na ang babasa at dadako po tayo sa New Testament, mga kapatid. Colossus chapter 2 or Colossus chapter 3 pala, mga kapatid. Punta tayo sa Colossus, hallelujah. Paspasan na lang siguro ako ni Jud kay murag gamay ra gyud akong oras. Anong oras na ba tayo? Hallelujah. Sabi dito Colossus mga kapatid, napakasarap kasi ito na leksyon talaga mga kapatid dahil isa din ako 'to na paalalahanan 'no. Hallelujah. Sabi dito Colossus chapter 3 verse 5, sabi dito, "Patayin na ninyo ang mga sangkap ng katawang nagnasa ibabaw sa lupa, pakikipag-apid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman, na siya'y pagsamba ng Diyos-Diyos." Amen. Isa po ito mga kapatid. Mayroong nagtatanong sa akin, sabi niya, paano kung ang isang tao na may tinatawag na hermaphroditism or tinatawag na yung may dalawang kasarian sa isang katawan? Alam po natin ngayon at ligid po sa atin ngayon na marami pong ganito, no? Isang katawan pero dalawa ang kanyang kasarian. Sabi dito mga kapatid, isang katawan pero ang kasarian na dalawa. Sabi pa dito mga kalaswaan ba ang sabi niya doon mga kapatid, kalaswaan ba o kahalayan sa kanya ang makipagrelasyon sa normal na tao at kanino siya maaring relasyon o paano siya makapag-asawa? Ang tanong sa isang tao na ito mga kapatid, maaari ba or tinatawag mga kapatid na ang dalawang kasarian sa isang katawan, kalaswaan ba o kahalayan sa kanya kung makipagrelasyon siya sa normal na tao or kanino siya maaring makipagrelasyon sa paano siya makapag-asawa. Ito po siya, may rami po tayo ngayon na mga kapatid na mga tao na lalaki pero piling niya babae. Ang sagot naman doon mga kapatid, ang hermandrodinism ay tinatawag na hormonal imbalance. Meron siyang dalawang kasarian, kasarian sa lalaki at kasarian ng babae. Ayon sa psychologist expert, 'di ba? Ang pakikipagrelasyon niya ay depende kung ano ang mga nagmanifest sa kanya o kung ano ang kanyang ikinikilos. Kung siya ay kumikilos ayon sa pagkalalaki, siya ay lalaki. Ngunit kung siya ay kumikilos ayon sa pagkababae, siya ay babae. Ngunit bilang tao na namumuhay sa kabanalan at takot sa Diyos, ang taong merong herma
hermaphroditism ay hindi maaring pagsabayin ang kanyang kasarian. Example, kung ikaw ay Kristiyanon na tayo mga kapatid, hindi natin puwedeng dun kung babae ka na talaga. Amen? Hallelujah. Sabi daw, hindi mo puwedeng pagkasabayin yung ikaw ay lalaki tapos babae ang iyong puso, 'no? Pakipagtalik sa babae at lalaki, ito ay magiging kahalayan sa kanya, maging ang pakipagtalik sa kanya sa hindi asawa. Praise God. Ito po mga kapatid, ang mga panahon ngayon, kung nakikita natin mga kapatid, maraming hermaphroditism. Tinatawag na, kung Bisaya pa bayot ug tumboy, 'di ba? Praise God. Dito lang po ako mga kapatid sa tinatawag na kalawang bahagi sa mga gawain sa buhay or sa ating buhay. Buhay ba tayo ba mga kapatid 'no? Nandito na po yung mga, pag-alak, panigarilyo, iba't ibang mga uri ng droga, pagsusugal, pakikipagtalik sa hindi asawa, hindi kasal pa mga kapatid, nakipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae o pakipagtalik sa hayop, sapagkat ang mga ito ay uri ng pagsamba ng Diyos-Diyos. And then number 4 na po tayo mga kapatid, pagkain na naman. Hallelujah, lahat ng pagkain ay 'di ba, ang lahat ng pagkain ay inaalaw na po sa ating Panginoon. Layunin ng pagkain na dugo at bigti at ang inihain ng mga Diyos-Diyos ay siyang karaniwang handa ng kapistahan. Karaniwang 'di ba, may mga pista ngayon mga kapatid, kusog kayo muka og dinuguan. Pero kita nga mga Kristohanon, dili na ta mangaon og dinuguan. Amen? Hallelujah. Basahon ra gud nato sa ni, mga kapatid, basahin po natin ang 1 Corinthians chapter, hallelujah, 8 or 10 mga kapatid, 10:28. Sabi dito mga kapatid, sabi dito, "Datapwat kung sa inyo may nagsabi ito'y ihandog na hain, ay huwag ninyong kainin dahil doon sa pagpahayag ay dahilan sa budhi." Praise God. Sino ditong kumakain ng mga pista mga kapatid? Dati siguro kumakain tayo 'no? Hallelujah. Pero ngayon, hindi po siya maganda kung tingin natin na hinahanda nila para po sa pista. Praise God. Hallelujah. Isa po 'yan mga kapatid na Diyos-Diyosan. Basahin po natin again mga kapatid sa Gawa or Acts chapter 15. Basahin po natin Acts chapter 15 verse 28. Ito po mga kapatid ang pagkain ng dugo 'no? Hallelujah, dito lang po natin basahin mga kapatid. Ano nga ba yung dugo? Sabi dito mga kapatid, Gawa chapter 15 verse 28-29. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban na ang bagay na ito ng kinakailangan. Na kayo'y, number 28 pala, sige, tama yun. Sabi dito mga kapatid, tama ba ako? Or 20, tama. Na kayo'y magsiilag ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo. Di ba? Dugo at ang mga binigti at sa pagkikipag-apid kung kayo'y mga ilag sa mga bagay na ito ay ikakabuti ninyo pa alam na sa inyo. Praise God. Ipinapaalam sa atin. Isa po ito na pinasabi ni Apostol Paul sa atin din ngayon mga kapatid, na hindi po tayo dapat kumain ng dugo or binigti, yung naghikog na mga hayop mga kapatid, no? Ang dugo ay hindi naman talaga madumi. Amen? At wala naman nilikha ng Diyos na marumi. Ayon sa Wikipedia mga kapatid, ang dugo ay pinagmumulan ng protina o protein ng karnero o laman. Ngunit ang Biblia ay sinasabi ng Diyos na ang dugo ay siyang buhay. Deuteronomy chapter 12 verse 23, at ang dugo ay pinagmulan ng buhay ng laman. Genesis chapter 9 verse 4, kayo na lang ang babasa. Leviticus chapter 17 verse 14, mga kapatid, ipinagbawal ng Diyos na huwag kainin ang buhay na siyang dugo kasama ang laman. Deuteronomy chapter 12 verse 23, sa makatuwid ang pagkain ng dugo ay pagkain sa buhay na siyang ginagamit ng Diyos bilang mga pagtubos sa kasalanan sa sanlibutan. Leviticus chapter 17 verse 11 at mga gawa mga kapatid, or Roma chapter 5 verse
8 to 9 mga kapatid. Dito na lang po ako mga kapatid na ang buhay ng ating Panginoon, 'di ba sabi niya dito mga kapatid, sa mga kapatid ang pagkain ng dugo ay pagkain ng buhay na siyang ginagamit ng Panginoon bilang pagtubos, 'di ba? Tinubos tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo mga kapatid. Kaya ito po talaga ay ipinagbawal. Basahin nga natin ang Roma mga kapatid. Hallelujah, may oras pa ba ako mga kapatid? Hallelujah, praise God. Hallelujah. Roma chapter 8 verse 5 pala. Hallelujah. Roma chapter 5 verse 8 to 9 mga kapatid. Sabi dito, datapwat ipinagtagubilin sa Diyos sa kaniyang mga pag-ibig o sa kaniyang pag-ibig sa atin. Nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pangang inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay mga ligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Amen? Dahil sa dugo ng ating Panginoon, tayo po ay naligtas mga kapatid. Ang paniwala mga kapatid sa dugo ay marumi, ay mga haka-haka lamang ito at walang batayan mula sa Biblia upang patunayan na ito ay marumi. Kung marumi ang dugo ay hindi ito maaring gamitin panglinis sa ating kasalanan. Sapagkat mga kapatid, ang marumi ay hindi maaring makapaglinis ng isa pang marumi. Praise God. Ibig sabihin, hindi marumi ang dugo. Kaso lang, banal kasi ang dugo. Tinatawag mga kapatid, malinis ang dugo, pero hindi hinayaan ng Diyos nga kainin natin dahil ito po yung dahilan na tayo ngayon ay naligtas mga kapatid. Marahil mga kapatid sa mga haka-haka ito ay maaaring magmula sa paniniwala ng mga Jehovah Witnesses organization to mga kapatid sapagkat sila ay sa karaniwang nagsabi na ang dugo ay marumi, no? Sa pag doon po, 'di ba, mayroon pong Jehovah Witnesses mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God, mahaba pa pala 'to. Meron pa po tayong ano mga kapatid 'no? Hallelujah. Siguro mga kapatid, dito na naman tayo mga kapatid sa binigti. Ang pagkaing binigti ay ang mga pagkaing hindi inaalis na dugo. Kumbaga ba naghikog nga mga ano mga kapatid, naghikog na mga, tinatawag na hayop. Hindi na yan puwedeng kainin 'no? Katulad na lang nung naanod sa baha, mga ano pa yung mga kabaw mga kapatid, kalabaw, hindi na po yan dapat kainin, amen? Dahil marumi na po yan mga kapatid. Mga binigti, praise God, dito po mga kapatid, oh, bawal po siya kainin. Hallelujah. At dito naman po mga kapatid, hallelujah, hindi na po natin yan palaliman. Number 5, panuorin. Ito naman po ang makapagpadumi sa atin, yung pinapanood natin. Iwasan ang manood ng palabas ng maaring may dahilan ng maglayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Maaring nagdudulot ng masamang gawain. No? Hallelujah. Ano po yun mga kapatid? Iwasan natin ang manood ng mga telenobela, mga ano sa panadra mga kapatid na nagdudulot sa atin na malayo tayo sa ating Panginoon. Awit 101 verse 3 mga kapatid. Next mga kapatid, mga tugtugin or music, iwasang makinig ng tugtugin na maaring maglayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Mga awitan, mga nagpaparamdam na tao kay kabiguan sapagkat ang awitin ay kayang dalhin ang isip natin sa tao ayon sa uri ng kanta, no? Sa halip, ikiling natin ang ating tainga sa pakinig ng karunungan mula sa Diyos. Kawikaan chapter 2, verse 2, mga kapatid, makinig sa mga tugtugin at awitin ng mga mapapuri sa Diyos upang sa pamagitan ng kalangitan ay tinutugtog at awitin ay dalhin ang ating puso at isipan sa pagsamba ng Diyos. Ayan, praise God mga kapatid. Last na po tayo, number 7 na po, ang mga dapat na gawin, isang mamuhay ng may kaayusan. Ang Biblia mga kapatid ay nagbigay sa atin ng tagubilin kung paano tayo mamuhay ng may kaayusan. Hallelujah. At hindi gumagawa ng bagay na ayon sa sanlibutan ito. Kaya anong gagawin natin mga kapatid? Application na po tayo. Last na po tayo ngayon. Application. Kailangan natin magbabasa tayo lagi sa salita ng Diyos. Kasi sabi dito mga kapatid, hallelujah, Psalms 1, o Salmo 1 mga kapatid, basahin natin ang Salmo 1. Sabi dito mga kapatid, mapalad ang taong hindi nakikinig ayon sa lakad ng, ano po daw mga kapatid, nakikiayon sa lakad ng sanlibutan ito, o nakikinig sa payo ng masama.
Basahin nga natin mga kapatid para sure ako kung ito ba yung tama ba yung nasulat ko. Okay, dito po mga kapatid. Mapalad ang taong hindi nakikinig o nakikiayon sa lakad ng gawa sa sanlibutan. Ito ay nakikinig sa payo ng masama. Awit number 1 or awit chapter 1 verse 1. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manliliba, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At kautusan niya ay bulay-bulayan ang siya araw-araw at gabi. 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinatanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon ay nama na may hindi namamalata o nalalanta at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Praise God. Mapalad tayo ngayon na lagi tayong kumakain sa salita ng Diyos mga kapatid. Yan po ay 1 to 6 po yan mga kapatid. Hindi ko na po basahin lahat, no? Number 2, application mga kapatid, huwag tayong magsiayon sa sanlibutan. Hallelujah. Mag-iba tayo ng pag-iisip. Ito po talaga mga kapatid, paano tayo mamuhay na may kabanalan? Huwag tayong mamuhay na may, hallelujah, makisang-ayon tayo sa sanlibutang ito. Hallelujah. Isa po ito mga kapatid sa atin ngayon. Tinuturuan po tayo ni Apostol Paul mga kapatid, Roma chapter 12 verse 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-ibat kayo ng pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang tawag dito mga kapatid, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kayaya na lubos ng kalooban ng Diyos mga kapatid. Number 3, application, layuan ang bawat anyo ng masama. Ano po yung tinatawag mga kapatid? Anumang masama na yan ay layuan natin. Lumayo tayo sa anyo ng masama mga kapatid. Hallelujah. Gusto nating mamuhay tayo na may kabanalan, lumayo tayo. Hallelujah. Sa mga tsismisan na hindi maganda mga kapatid, lumayo ka talaga dyan. Hallelujah, mas maganda yung lumayo ka kaysa makasala ta ba? Praise God. Sabi doon mga kapatid sa 22, binabasa po natin 'to kahapon, 1 Thessalonica chapter 5 verse 22, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Praise God. Number 4, last mga kapatid, maging magpigil sa sarili sa bawat bagay hindi kalooban sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sa Apostol Paul, mga kapatid, no, pinipigilan niya yung kanyang sarili. Malaya man tayo gawin, mga kapatid, pero hindi lahat ay tama sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mamuhay tayo, mga kapatid, na hindi ayon sa sanlibutan dahil ang ating kaligtasan ay hindi po grouping. Tayo po individual po tayong ligtas sa Diyos. Kaya paano tayo namuhay ngayon, mga kapatid? Lagi nating tandaan, hallelujah, ang Diyos lang po ang nakakaalam sa atin. Kaya purihin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah, ang ating, pinag-usapan po ngayon mga kapatid about po sa kabanalan. Hallelujah, mayroon man pong masakit na mga salita, pero isa ako ditong pinapalo, kinapukpok mga kapatid, amen. Hallelujah, pagdating sa panamit, meron pa po tayong susunod kung may pagkakataon pa tayo mga kapatid, at napakaganda po itong tinatawag na, hallelujah, ating napag-aralan ngayon about sa holiness mga kapatid. Maraming salamat sa pagkakataon na tayo po'y manalangin na. Hallelujah, Lord God, makapangyarihan namin na Dios. Salamat kay Ginoo sa pagkamaayo kanamo. Salamat Lord God sa mga pulong na kanunay nagapahinumdum kanamo Lord God. Salamat Lord diri sa devotional padayon kang magapanalangin o Lord God sa tanan ng mga pastors namo Lord, Pastor John Gupit, Pastor John Apilo, Pastor Jose Comendador, Pastor Jimuel Amuyo, Pastor Jory Amuyo, at ganun din po sa mga preacher namin kay Sister Ruth, kay Sister Joy Ranulo Lord, kay Sister Mary Jean. Hallelujah, Ranulo, Panginoon, Sister Mary Jean Maluta, Panginoon, at sa lahat Panginoon, ng mga members dito, Lord, patuloy mong i-bless. Hallelujah, ang mga kapatiran ko na ito, Lord God, na i-bless mo pa po kami, Panginoon, na mamuhay po kami ayon sa nasusulat dito, hindi lang mula sa aking bibig, Lord God. Tulungan mo po ako, Lord, na itong mga salita na na-share ko, Lord, ay maisabuhay ko po, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa oras nito. Salamat sa pagtutuwid mo sa amin, Lord, at nawa hindi po mabigat ito na gawin namin sa aming mga sarili, Lord God. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, sa pangalan mo, in Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be all the glory, at ibabalik ko po sa ating MC. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, mga kapatid. God bless us all. I love you with the love of the Lord.